Bumagal na pagmakal ng bilihin at tumaas na antas ng may trabaho ang patunay raw na maganda ang lagay ng ekonomiya. Ayon po sa gobyerno, binanggit yan sa pagtitipon ng mga dayuhang posibleng mamuhunan sa bansa. Nakatutok si Marie Zumali. Sa harap ng European Chamber of Commerce of the Philippines, ibinida ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sabay hikayat sa kanila mag-invest sa ating bansa. Napatunayan daw ito ng pagbaba ng inflation rate at patuloy na pagbuti ng employment situation kahit nasa gitna pa tayo ng sari-saring geopolitical tension at external pressure. The production base of the country, while still very much domestic, no? The services accounts for almost 3/4 of our growth. BPOs and ITMs, no? Sectors, no? Even if there are these global slowdowns, that sector continues to be quite robust. Layon daw nitong makalikha ng mas maraming kalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ginagawa rin daw ng pamahalaan ang lahat para ma-diversify ang ekonomiya at mas makahikayat ng mamumuhunan. Kabilang din sa mga pinalalakas ng pamahalaan ay ang export sector, digital technology at commerce, green economy at pagmimina. Kabilang daw sa mga hakbang ng ating pamahalaan para mas makahikayat ng mga mamumuhunan ay ang pagtugon sa kanilang karaniwang issue gaya ng ease of doing business, kalidad ng infrastruktura, gaya ng mga kalsada at paliparan, pati na rin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Their interest has been quite strong. They're closely watching the developments. Of course, they are interested of knowing, are we addressing the issues that they've been raising. So if you tell them that, yeah, we are addressing this and these are the projects that are, then so they get excited and because they see the potential of this country as well. Maging ang World Bank sinabing nananatiling maganda ang lagay ng ating ekonomiya sa gitna ng global slowdown. We have seen a weakening of the peso, but that's in line this year with the weakening of many of the other currencies. And we see that the Philippines is sitting on a fairly comfortable reserve cushion of $99 billion, which is about 7 months of worth of imports. On the fiscal side, we see that the medium fiscal consolidation plan is on track. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.